10 candies na mahigpit na ipinagbabawal dahil ito ay napakadelikado? Yo, mabuhay! Spunky Nudes TV here. Ang candy ay isa sa pinakapopular na paboritong kainin ng mga bata at ito ay kalimitang ipinamimigay as a reward o papremyo sa tuwing may selebrasyon na may kaugnayan sa mga bata katulad ng children's party, trick or treats, Pasko at iba pa. Pero alam nyo ba na hindi lahat ng sikat at imported na candy ay ligtas kainin? Oo, tama. Dapat mapanuri din kayo sa mga candies na ipinapakain nyo sa inyong mga anak dahil baka ito pa ang maging sanhi ng kanilang kapahamakan. Kaya sa video na ito ay isa-isahin natin ang 10 candy na mahigpit na ipinagbabawal na ibenta sa merkado. Kaya simulan na natin. Number 10, Kinder Surprise or tinatawag itong Kinder Eggs. Ang tanging paraan para mas lalo magustuhan ng mga kabataan ang chocolate ay ang paglagay nito sa loob ng isang plastic na laruan. Para pagkatapos kainin ng mga bata ang chocolate ay meron itong lalaruin. At insakto na ganito ang offer ng Kinder Eggs. At ito nga ang dahilan kung bakit maraming kabataang nahuhumaling dito. Ito ay available sa buong mundo. Ang bawat piraso nito ay mayroong nakapaloob na maliliit na collectible toys na nakabalot sa isang dilaw na capsule para i-assemble. Pero sa mahabang panahon, ito ay nakabanned sa bansang US dahil ito sa kanilang batas noong 1930s na hindi dapat haluan ng anumang klaseng pagkain na bagay na hindi naman nagbibigay ng sustansya dito. Ang masaklap pa dito ay may mga taong hindi aware na may laruan na kasama ito, dahilan para malunok ito ng isang tao at nagresulta pa ito ng seryosong pagkabara sa kanyang lalamunan. Noong 2006, may isang 3 years old na batang babae ang binawian ng buhay pagkatapos nitong na-choke sa laruan na nasa loob ng Kinder Eggs. At may marami pang nai-report na na-injured dahil din sa parehas na pangyayari. Kaya hanggang ngayon ay mahigpit pa rin itong pinagbabawal sa bansang US. Number 9, Milky Way. Ang Milky Way ay isa sa napakasarap at popular na brand na chocolate. Kapag natikman mo ito, para kang dadalhin nito sa ibang mundo. Ayon niya sa kasabihan na life is better in the Milky Way. Naks, di ba? Malamang marami sa atin naging paborito ito. Pero ang tanong, healthy ba kaya ito? Yan ang aalamin natin. Hindi naman lahat ng Milky Way bar ay may problema dahil may marami itong iba't ibang klase. Pero meron lang isa dito na may problema na pwedeng magdulot ng masama sa kalusugan ng tao. At yun nga ay ang fun size nito, yung maliliit. Dahil ayon nga sa pagsusuri nito, ito ay may sangkap na 20 grams ng asukal bawat isa nito. Sa sobrang liit nito, tiyak na makakarami kung sino man ang kakain nito. At alam naman nating lahat na masama sa kalusugan ang labis na pagkain ng matamis. At hindi lang yan, meron din itong sangkap na hydrogenated palm kernel oil. Ito ay masama sa puso ng tao. Number 8, Haribo Sugar Free Gummy Bears. Ang Haribo ay isa sa pinakapopular na candy brand sa buong mundo. Dahil kilala ito, naging paborito ito hindi lang sa mga kabataan, kundi pati na rin sa mga matatanda. At sa kabila ng kasikatan nito, ay siya rin ang pagkabagsak nito sa merkado. Dahil noong 2014 ay marami na i-report na nagkaroon ng side effects sa mga tao kapag nasobrahan sa pagkain nito. Ayon sa pag-aaral, ang Haribo Sugar Free Gummy Bear ay mayroon itong sangkap ng lycacin. Ang lycacin ay composed of maltitol. Ang siya pangunahing sangkap nito. Ang maltitol ay isang sangkap sa paggawa ng alak. Isa itong sugar alcohol na kasing tamis ng table sugar. At ang katawan ng tao hindi kayang tunawin ng mabilisan ang pagkain nito. Kaya ang side effects ng sobrang consumption ng lycacin ay ang pagtatae, kabag o paglubo ng tiyan. At dahil dito, gumawa ang Amazon ng pag-aaral at napag-alaman nila na ang sobrang pagkain nito ay maaaring magkakaroon ng komplikasyon sa bitukan ng tao. At ito ang rason kung bakit ito banned sa ibang bansa. Number 7, Trolley Roadkill. May iba't ibang klase ng gummy candies na makikita sa tindahan. Pero itong Trolley Roadkill ay ang nag-stand out noong 2004. Ito ay pagmamay-ari ng Kraft Foods. Ang kumpanyang ito ay nakaisip nung sa tingin nila ay makakatulong sa kanilang marketing strategy para mas maakit ang mga kabataan at piliin ang kanilang produkto. Kaya ginawa nila itong iba't ibang hugis ng hayop katulad ng manok, ahas at squirrel. Pero noong 2005 ay agad naman itong pinull out ng Kraft sa mga tindahan dahil sa sunod-sunod na pagprotesta ng mga animal activist dahil ito raw ay nagbibigay ng maling mensahe sa mga kabataan na okay lang saktan ang mga hayop. Kaya dahil dito,
napilitan ang Kraft Foods na gumawa ng ibang strategy. Number 6, Hippie-Sippy. Ito ay unang lumabas noong late 1960s. Ito ay gawa sa maliliit at iba't ibang kulay na hugis bilog na candy. Ito ay nakapaloob sa isang vial. Kailangan itong sipsipin gamit ang isang maliit na straw. At ito ay magkahaling tulad sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. At iyon talaga ang intensyon nito, na hikayatin ang mga kabataan na gayahin ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng hippie culture ayon sa investigasyon ng kapulisan. Una, ang vial nito nagsisimbolo ng ipinagbabawal na gamot na nagsisimula sa letter H. Alam niyo na yun. Pangalawa, ang multicolored pellet candies ang nagsisimbolo ng uppers and downers. Bawat piraso nito ay may kalakip na badge na may katagang Hippie-Sippy says I'll try anything at please feed me. Ito ay kinagagalit ng karamihang tao at naging kontrobersyal ito. Kaya dahil dito in less than a year simula ng pag-launch nito, ito ay pinapatanggal sa merkado. Number 5, Smarties. Oo, tama po ang inyong narinig. Alam ko nagtataka kayo kung bakit. Dahil kahit sa ang grocery store, ito ay kadalasang makikita. Ang pagkaban nito ay very specific lang naman. Ito ay nakaban in certain school district ng Oregon at Michigan. Alam niyo kung bakit naban ito dito? Dahil ito sa mali paggamit ng mga estudyante dito. Ginagawa nila itong katuwaan. Dinudurog nila at sinisingot nila ito sa ilong, haling tulad sa pagsingot ng ipinagbabawal na gamot. At ang iba ay kinukuhanan pa nila ito ng video at pinopost sa social media na parang challenge. Wala pa naman naiulat na may nagkaroon ng side effects dahil sa hindi wastong paggamit dito. Pero ang mga posibleng side effects nito ay ang asthma attack, injury sa baga, pneumonia, infection at ang mas malala ay ang nasal maggots. Gusto nyo ba yun? Number 4, Toxic Waste Nuclear Sludge Chew Bar. Ito ay sumikat dahil sa sobrang asim na lasa nito. At ito ay nakaban noong 2011. Ang candy na ito ay gawa galing sa bansang Pakistan. At hindi raw ito safe kainin ayon sa FDA dahil sa mataas na lead content dito. Ang ibig sabihin nito ay masama ito sa kalusugan ng tao, lalo na sa mga kabataan at sa nagdadalang tao. Ayon sa regulasyon ng FDA, ang required level ng lead ay dapat below 0.1 parts per million lamang. Pero itong produkto na ito ay may 3 times na mas mataas na content ng lead. Kaya dahil dito, ito ay mahigpit na ipinagbabawal na ibenta sa merkado. At sa halip na ayusin ng kumpanya ito, ay mas pinili nilang hindi na lang ito ipagpapatuloy ang pagbebenta nito. Number 3, Tamarind Lollipop. Ito ay Mexican-made candy na lollipop. Katulad ng sa Toxic Waste Nuclear Sludge Chew Bar, ang rason kung bakit ito pinagbabawal na ibenta sa merkado. Dahil sa sobrang taas ng sangkap ng lead dito. Ayon sa pag-aaral, ang labis na pagkain ng lead ay pwedeng makasira ng central nervous system at maging sanhi ng severe learning at behavioral disorder ng tao. At ayon naman sa pagsusuri nito produkto, ang mismong wrapper nito ay may lead content na aabot sa 21,000 to 22,000 parts per million. Ang stick nito ay mayroong 400 ppm at ang mismong candy ay mayroon din itong 0.2 ppm, which is mataas pa din ito sa required ng FDA na below 0.1 ppm lamang. Sinimulan ang investigasyon nito ng mga otoridad pagkatapos makitaan ang isang 2-year-old na bata na may napakataas na level ng lead sa sinagawang blood test nito. Ang batang ito ay kumain ng naturang produkto bago isinagawa ang test at meron ding dalawang magkahiwalay na kaso na may kaugnayan din sa nasabing produkto. Kaya dahil dito, ito ay mahigpit na ipinagbabawal na ibenta sa merkado. Number 2, Lollipop. Ang candy na ito ay hindi gawa para sa mga kabataan. Bagamat dahil makulay at sa dami ng flavors nito ay talaga namang nagiging takaw atensyon nito sa mga kabataan. Lalo pa ang availability nito sa merkado. Dahil may mga tindahan na nagbebenta nito na walang age restriction. At nang dahil dito ay hindi ito imposibleng mapasakamay ng mga kabataan. Sa katunayan, may naiulat na isang 12 years old na batang babae na nakabili nito sa akala niyang ito ay talagang kinakain. At dahil dito, ito ay kinabahala ng karamihang magulang at ng pamahalaan. At baka ito pa ang maging sanhi sa pag-angat ng bilang ng kabataang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Dahil ang candy na ito ay ginawa para sa nagbibisyo, yung nagsisimula sa litrang M. Alam niyo na yan. At hindi raw ito nasusunog ay sa marketing strategy ng brand. So pwede ito magamit na paulit-ulit. Popular ito sa mga smokers. Kaya dahil dito, ito ay nakaban sa lahat ng 7-Eleven stores.
Number 1, candy cigarette. Ito ay unang lumabas noong 1930s. Ito ay candy na kalimitang gawa sa asukal, tsokolate at bubblegum. Meron din itong ibang klase na may powder sugar para kapag hinipan ito ay mamumukhang usok na katulad ng sa tunay na sigarilyo. Nakabalot ito sa papel sa loob ng isang pakete na katulad sa tunay na brand ng sigarilyo. Ang candy na ito ay naglalayon na hikayatin ang mga kabataan na subukan ang paggamit ng totoong sigarilyo. Gayunpaman, ito ay sinuportahan ng mga manufacturer ng tunay na sigarilyo. Pinayagan nila itong gamitin ang kanilang brand logo na ilagay sa mga naturang produkto. Ayon sa pag-aaral, malaki ang percentage ng mga smokers na nakasubok nitong candy cigarette nung sila'y bata pa kung ikumpara mo sa mga hindi nakasubok nito noon. Kaya, noong 2009, ipinagbabawal ng FDA ang paggawa ng candy na marketed as sigarilyo. Ikaw, alin sa mga ito ang nasubukan mo na? Please paki-comment dyan sa baba at na malaman din namin. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para lagi kang updated sa mga ganitong bagong videos. Maraming salamat at see you on my next video.